So we're now going to look at the high-grade Gundam Aerial rebuild from the bootleg brand Gaogao. So upon learning some details, Gaogao is the rebranded na City Hongli. So I got this from a Shopee online seller, Toybox PH. So relatively good naman yung service nila. Although sa second purchase ko na to, medyo napipi yung box siguro sa shipping, yung may problema. So right now you can pre-order this from other sellers sa lower price. Pero kung gusto mo ng mas maaga, gusto mo na makuha kagad yung mga bootleg kits, Toybox PH is the way to go. Okay, let's talk about the aesthetic at yung overall surface quality ng plastic. So kung mula dito sa distance ng camera, mga 12 inches, ay hindi mo na makikita masyado yung signs na isa siyang bootleg. Pero pag nilapit mo, kasi 1/44 scale kapag nasa 1/100 scale, kahit nasa malayo yan, kita mo na yung details pero hindi mo pa makikita yung mga factory defects ng isang kit. Kaya pagka 1/44 talagang obligado, ilalapit mo sa mukha mo yan, titignan mo, hawakan mo, at yun doon makikita mo na yung signs na isa siyang bootleg. At makikita mo, pag nilapit mo naman siya, makikita mo naman ibang mga signs na isa siyang bootleg. So sa plastic quality, gagaya ng makikita nyo pati naman ng ilaw. Ayan. Tapos yung sa kanyang face, particular na medyo soft yung mga edges. Siguro pag nilagyan mo ng panel line, hindi masyadong magiging sharp yung line. Ayan. Tapos dito sa kanyang tinatawag na shell unit. Yung shell unit niya, syempre katulad pa rin ng mga ng dati. Pero mukhang mukhang mas nag-improve yung shell unit niya kaysa doon sa nabili ko sa Gaogao din na clear version. Mas maganda yung quality ng shell unit dito. May nantulad ko na sa Bandai kahit pa paano. Tapos yung kanyang mga stickers medyo crappy pa rin. May ilang mga hindi dumidikit tulad ito. Pero overall okay naman yung aesthetic, pati yung plastic quality pasado na sa akin. Yun ang ating aesthetic and overall plastic quality. So dito na tayo sa mas critical part, yung articulation, pati yung mga problemang na-encounter ko sa pag-build nito. So pagkakabit, yung problema dito sa ulo ay yung kanyang shell unit dito sa ulo ay hindi ganun kadali na ikabit. So articulation niya as usual, up and down. Kaya ba niya tinala? Actually mahirap yung ball joint na kumakabit sa pinaka socket no sa ulo ay medyo masikip. So mahirap din siyang i-turn. So kailangan na ng practice. Okay, side to side. Meron tayo. Ayan. Nakakabit may ball joint dito para ma-move forward ng kanyang balikat. Again, plastic to plastic joints. Maganda sa una pero hindi natin alam sa mga susunod na mga araw pag bilog natin kung gaano ka-stiff siya. Sa pinakabalikat, shoulders ay that's an articulation as per bicep rotation. Hindi masyadong maluwag pero tamang-tama lang. Ito medyo nasikipan ako dito. Mayroon nag-warning sa akin na baka mabali pero kailangan na talaga dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang talaga. Dito sa wrist ball joint ay hindi naman din maluwag. Mas maluwag pa nga yung clear version na nabili ko sa Aerial. Galing muna natin. Okay. So, ab crunch. Meron ba? Meron. Ikot. Ay, nabaklas pala. Akala ko natanggal yung buong yung buong backpack. Side to side. Sige, mamaya ka na. Skirt. Ito nahirapan akong hanapin to. Kaya ito maluwag. Very loose itong red part na to. Ayan, natanggalan naman. So, didikit lang natin yan. Walang problema. So, ito madali rin matanggal yung skirt. Kaya ingat lang. Legs. So, mapapansin nyo medyo foggy yung clear parts niya. Kaya hindi siya masyadong kita naman. Pero foggy pa rin. So, ayan. Enough na yung stiffness niya. Kaya para sa akin, panalo. Kamusta kaya niyang mag-split. Rotation, even. Ito ay kinakabit using a C-clip as usual. 30-minute missions style. Very nice. So ito medyo may kaluwagan lang yan. Tapos hindi ko kailangan na siyang ma-flash. Hindi siya masyadong kabit na kabit. Okay lang. Tapos ganun pa rin, C-clip pa rin yung kanyang ankles.
Pero kagaya ni DB Toy Hunter, medyo nakita rin niya na medyo madaling matanggal to. Medyo may kaluwagan pero hindi siya to the point na matatanggal agad kasi okay naman siya. Ankle armor, ganun pa rin yung kanyang articulation, ganyan, ikot-ikot dito sa pinaka-toe, ganun din sa kanyang heel. Yan. Okay, so dito naman sa backpack niya may articulation ba? Ito. Ano ba yan? Hindi, kapitan natin. Okay, so dito tapos itong ngipin, itong claw, ito lang kung tawag dito, parang ano yata yan, power generator, etc. Ayan, ito sampig lang siya. 3-point articulation yung joint itong back dito sa part na ito. 1, 2, and 3. Yung kanyang gun bit rifle, no? Ano naging problema dito? Medyo maluwag lang to. Saka to. Pero di naman siya natatanggal upon posing. Tapos, wala namang nalagay. Ito lang yung talagang karabi lang talaga yung sticker nila. Natapat. Tapos nagagalaw din to para ito pag kinabit mo na siya doon sa katawan, pinorma mo na, nakatukod dito dun sa kanyang crotch o sa kanyang abdomen. Depende sa kung paano mo ilalagay. So yan ang kabuuan ng articulation at mga problemang kinaharap natin dyan. Ay dagdag na rin natin yung kasamang stand. So ito generic lang kaya kailangan ko lagyan ng tissue para sumikip para gumana. Articulation, yun na yun. Okay, so what's in the box? Yung kit mismo, escutcheon, tsaka yung gun bit rifle niya, yung beam rifle niya, yung beam effect parts, dalawa, yung sticker na ba, hindi ko na gamitin kasi unti-unti rin siyang natatanggal ng kusa. Malamang hindi ko na gamitin. At yung kanyang napakagandang stand, especially for the Witch from Mercury kits. Dahil na mababasa niyo ba? Witch from Mercury. O di ba nabasa ko? Tapos yung mga extra parts para ma-transform natin yung gun bit rifle into the normal beam rifle. So, i-transform natin. Tapos yung shield o yung tinatawag na escutcheon. Complete na siya. Tapos magaling pa lang slot niya. Dedicated slot. Tcharan! Oh. And susok sa kamay. And wala. Ngayon, i-transform natin siya into flight unit. Napakaganda, di ba? Oh, ang angas ng likod. So, mangyari dyan, isisikipan lang natin yung mga loose parts gamit ang glue as usual. Yun. Parang dito talaga dapat yan eh. Ako yata yung mali. So, yun ang ating kabuuan. Ang transformation pati yung ating articulation. Okay guys, verdict na tayo. Mura lang. Kapag nag-pre-order ka ngayon nasa under 300 pesos, sulit na siya para sa 300 pesos. Walang loose joint. Actually, walang loose fitting. Lahat siya tight. Madali siya mag-fit. Ang talagang concern mo lang pagdating sa luwag ay yung tuhod kasi nga malaki yung backpack niya. Tapos yung kanyang ito. Pag nabunggo mo madali matanggal sa position pero manageable naman. So pagdating naman sa tight fitting, anong mga sobrang tight niya, yung elbow niya, ingat lang kasi baka mabali. Medyo mahirap na ikabit yung shell unit sa ulo o sapat na yung ganitong angulo, ganitong distance from the camera, from your eyes ay okay naman as a display piece. Nagawa ng gaw-gaw na
na maging sturdy at maayos yung kanyang transformation, pati yung kanyang pagbubuo, pagbibuild. Siyempre yung kanyang crappy stickers. So kung mapapakinabangan nyo yung shell unit dito sa siguro gamitin nyo na rin yung sa ice, okay naman. Pero yung iba, nalalaglag. Tulad dito, hindi masyado dumidikit. So maganda. Pinturahan nyo lang. Kung kaya nyo pinturahan lahat, pinturahan nyo na lahat. Maliban na dun sa shell units, tsaka dun sa ice. Mas maganda sa akin, para sa akin, yung proportion niya kaysa dun sa original aerial. Mas blocky, mas maboxy. Tapos yung pagka tinransform mo yung kanya gunbit rifle, ayun gusto ko talaga yun. At syempre, ito meron siyang kasamang dedicated stand na may pangalang Witch for Mercury. Out of 10, ilan daw ba? Sabi ni Daniel Kit Padua. Ayan, shoutout sa kanya, no? So out of 10, masabi kong 8 out of 10. So for more Gunpla reviews, any toy reviews, click like, share, and subscribe na sa ating YouTube channel, Young at Soul. At ring the bell icon para ma-notify ka sa mga susunod na videos natin at sa mga masasayang podcast at mga live stream. Thank you so much sa panonood nyo guys, mga Gunpla peeps. Kita-kits.